Siya po, 2 bulan pa lang na Adventist. Nabunyagan siya ka December 20, 2025, and yet, nag-over niya po ang sayang compound na maging lugar ni fellowship naman sa partido. Ang satuya po special guest niya na hapon, dati pong congressman kan 4th District ng Camarines Sur. Dati man siyang party list congressman, nagi pong Secretary of Tourism sa panahon ni FDR, nagi man po siyang Postmaster General kan satuyang bansang Pilipinas. This afternoon, kinikilig ako mga tugang na dati kailima ko siya sa tribuna in the past. Ngunyan kaibanan ko sa pulpito, naglilingkod sa kagulanan. Amen. Mga tugang, ang tinutukoy ko na siya datong special guest na hapon na hinagad ko sa tuwing presidente, Pastor Joey Nitosis, may pong iba, kundi si Attorney Eduardo Eddie Pilapil. Ito po po siya. 2 months ko lang yung Adventist, ha? Happy Sabbath po sa kuyang mga katugangan sa Seventh Day Adventist. Salamat sa Dr. Camato sa inyo po na boss. Magayon, napasalamat ako naman sa pag-introducir sa Saguya kung ano-anong pwesto. Pero mga katugangan, ang totoo, ang bawat satuya, dawa anong klase, ang kabot mo, anong titulo ang kabot mo, sa paanan ng mahal na Diyos, ikaw, ako, pareho na mo. Amen. Amen. Ang pagparangat nila sa inyo matulong mga katulangan, siring man kang pagparangat sa ko. Mayong sobra, mayong kulang, pero kung mayong sobra, paano ng pagkamot at sa tuyang mahal na Diyos na sa Iso Kristo. Ako po naging Kristiyano kang Enero 29, 1998. Kan kami po nagkagawa ko ng problema sa buhay, sa pamilya, dahil nabuhay sa kamunduhan. Nagamot ang punto, nagulay kaming magagawin sa pamilya na kaibuhan niyang mahal na Diyos kung gusto rin magdanay ang sagulan. Kaya po, ang araw na Huwebes, Enero 29, naglakaw-lakaw ako naman sa Ortigas, sa Pasig, nakamot po ko sa sarong edifisyo na karong edifisyo ng mga misyonaryo. Naglaw po ako sa primero na ayaw kong nakahulay, ikadulang beses na nag-istimar sa kuya ng sarong pastor. Tapos kanalaw na yan, nag-share sa kuya po ang gospel, ang pagkangon ni Iso Kristo. Kaya po, sa oras na ito, inako ko sa buhay ko, si Jesus Christ as my Lord and Savior. At sa oras po na ito, kulang namatiyan ang tunay na kapranggiluhan sa buhay ng simpangpalaan si Iso Kristo. Sana. Hindi po naktibo naman sa Church ni San Christian Fellowship naman sa Ortigas. After 2 years, naging po akong elder naman kay Fellowship. Nagkakaroon ng problema sa Saluyang Provincia sa Naga City. May isang grupo nagkaroon na ilog na wala ng pastor nagtuman sa Christian Fellowship.
Sinugo ako na kinayaan ng naman sa naga, iningon ko ito. So nagduman po ako, pero ang pakiulay ko sa Sanuyang Senior Pastor dahil muna ako pag dibuhol pastor naman, ako politiko, takinagahan, sigurado, may radyo naman. Pero ang kagustuhan ng mga Diyos, si Magukuhan, pinagdalahan na ako ng pastor naman. Nakabot ko kami ni Sunod Legazpi sa Camarines mo. Kan Mendocentos ni kan 2012, 2013, edad 70 yun na po ako, kan panahon na ito. Panahon ay surrender ko po sa mga homin na pastor, nagaling sinda naman magpanagos kan pastoral ministry. Kaya po dito po nagsaway ako, nagbalik ako sa secular life, sa private corporations, kabukang abogado man po ako, for more than 10 years. In that period po, dikit-dikit na ako nawawala sa ministerio since ako yung pag-adal ng salita ng Diyos. And pakulang ako nawala ko, pati ako karoon nakuha na ang mundo. In the old life before I became a Christian, was there staring at me. But in April of last year, the goodness of God, the Holy Spirit, started again Talk to you. to make His love for me felt. Then again, I had a hunger to read the Bible. And in my reading of the Bible, in the book of John, chapter 14, verse 15, that verse came alive, nabuhay mo sa sakuya. Pinasa ko po, sabi ka John 14:15, if you love me, Keep my commandments. keep my commandments. That was April. And I started to pray, is this really for me? And in July, I knew in my heart, ngayon po ang pagkapit sa sakuya, na bumalik sa iya, na mateo nilalayon sa iyang magkamot, sa bawat sa tutuyang siling sa sakuya, na nawawala sa iya. And I realized that indeed the Lord Jesus Christ is a God of a second chance. That He will never leave us nor forsake us. He will always be there for each and every one of us. And I felt it. And I knew He loved me. And I started to talk to myself and confront again myself. That if you love me, keep my commandments. Which commandment is this? This is the commandment of the Mosaic covenant, or is it the Ten Commandments? The moral law of God that reflects His character, that reflects His love for us. Then I realized this. Because when I look at kung tinignan ko po hanggang naman sa Revelation, sa ultimong libro ng Sanuyang Biblia, si ultimong tataramon, si ultimong revelation na tinaw ni Jesus Christ sa iyang apostol na si Juan, na sa iyang ipinahiling ni apostol, isulat mo ni apostol Juan, isulat mo, ipapahiling mo sa iyo. Duman mismo mo sa ultimong libro, ultimong chapter ng Revelation. Sinasabi naman sa chapter 12 verse 17, sabi naman that the dragon will war against the children of the woman. And who are the children?
Sinsay ko ang mga ake, itong mga nagmutob kay itong 10 Commandments asin. Pinapahol ang testimony ng ninda sa bahanan for Jesus Christ. In chapter 14, verse 12, again, it says, the patience of those who obey the 10 Commandments, the commandments of God, and hold on to the faith in Jesus Christ. And in the last chapter of the Revelation, in chapter 20, verse 14, it says, blessed are those who obey the commandments, for they will have the right to be given the right to the tree of life and enter through the gates of the city. Yes. Tree of life, as you know, come back to Genesis. Tree of life means if you eat the fruit of the tree of life, you will live forever. And that's eternal life. And it is clear to me that the 10 Commandments is indeed eternal. Because if it is the reflection of the character of God, who is eternal, then the 10 Commandments will be here till the end of time. Amen. If there is till the end of time, it will last forever. As long as we have God, who is always there, you have the law that we must obey if we want to show, to demonstrate our love for Jesus. Yes. Kaya po, nagsimpan ko sa kahaputan, kay itong ibang, kung sa kuya pong hinalian, na sa Roman denomination, itong Son of Christian Fellowship, mga kapatid. Kasi sabi naman, dahil ay buhan ang 10 Commandments, the moral of God, at ito niya ay buhan kita ni grace and faith. Dahil na kay buhan niya, mga tugang sala. That is wrong because Romans 3:31 says na kung ikaw ka na ng faith pa lang nila dahil mo nakaipuhan ng law, it says no. In fact, if you have faith, the more that you establish or uphold the moral law of God embodied in the 10 Commandments. Instead, that is what we have to obey. That is what's clear in my heart. And the second one, the second question, sinanag na to confront in my previous fellowship. Well, lahat 10 commandments daw, Lord Covenant ay wala na dahil sa Hebrews 8:13 at sabi ni Old Covenant is gone, there is a new covenant now. But that is speaking of the Mosaic covenant about the ceremonial laws. Sapagkat po, kang panahon, bago dumating yan sa tuyang mahal na Diyos na si Jesus Christ po, hindi ko kita ni Mosaic covenant or the Levitical system na duman po kung the atonement of sin para mapatawadan sa iyong kasalanan. Duman po sa sanctuaryo ang high priest mismo, magdudumang mismo sa most holy place, nawala kay tugtugon, ng sacrifice na sinakripisyo na animal,